Muli, magandang umaga sa ating lahat. Good morning. Salamat sa Panginoon. At tayo'y narito upang magtipon at manambahan bilang pamilya ng Panginoon Diyos. Wala pa rin ang ating pastor sa ngayon. At si Ma'am Dada, patuloy natin ipanalangin ang kanilang kaligtasan. Good morning sa mga nasa online. Nawa ang pagpapala namin dito sa bahay-sambahan, ganun din sa inyo. Ang pamagat ng ating mensahe ngayong umaga na ating pag-aaralan, pananampalataya sa gitna ng paghihirap. Totoo po yan. Ang mananampalataya, tunay nga, nakakaranas ng mga paghihirap. Makikita ang ating teksto sa Habakuk Kapitulo 3, versikulo 16 hanggang 19. Mamaya po mapapakinggan natin habang tayo naghihintay. Ihanda po natin ang ating puso at isipan sa pakikinig ng prelude. Muli magandang umaga. Ang pamagat ng ating mensahe ngayong umaga,
pananampalataya sa gitna ng paghihirap. Hango sa Habakuk, Kapitulo 3, versikulo 16 hanggang 19. Tayo po muna tumayong lahat sa pagbasa ng ating teksto. Basahin natin ang salitan. Ako sa 16, kayo sa sunod na talata. Sabay-sabay tayo sa panghuling talata. Sabi nga dito sa atin teksto, Habakuk Kapitulo 3, versikulo 16, sabi dito, narinig kong lahat ito at ako'y nanginig, nangatal ang aking mga labi dahil sa takot. Nanghina ang aking katawan at ako'y nalugmok, tahimik kong hihintayin ang takdang panahon ng pagpaparusa ng Diyos sa mga umapi sa amin. Sa 17. Sa 18, magagalak pa rin ako at magsasaya dahil sa si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin. Sabay-sabay tayo sa 19. Ang Panginoon Yahweh ang sa akin nagpapalakas tulad ng usa. Tiyak ang aking mga hakbang, inaalalayan niya ako sa mga kabundukan. Nawa pagpalain tayo sa pagbasa ng salita ng Diyos. Habang tayo po ay nakatayo at nagpapatuloy, iyuko po natin ang ating ulo. Dumako tayo sa paghingi ng pagpapatawad sa isang katahimikan. Hingi natin sa Panginoon ang pagkapatawaran sa ating mga kasalanan. Muli natin isuko sa Panginoon ang ating sarili habang patuloy tayo sumasamba sa Kanya. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa inyong biyaya at pagpapala sa amin tinatamasa araw-araw. Salamat po na kami ay inyong kinahabagan at niligtas sa tiyak na kapahamakan. Inaasahan po namin ang inyong pagbabalik upang inyo kaming kayunin. Salamat sa banal na Espiritu na nanahan sa amin. Nawa patuloy po ninyo kaming patatagin sa gitna ng aming paghihirap. Patawarin po ninyo kami sa aming mga pagkakasala at muli po namin isinusuko ang aming sarili sa inyo, Panginoon. Bigyan po nawa ninyo kami ng talino at husay at kayo ang kumilos sa amin. Kung mayroon man kaming kasama rito na wala pang Hesus sa kanilang puso, wala pang katiyakan ng langit, hindi pa nakakaranas ng pagbabagong buhay ng lubos, kayo po nawa ang gumawa ng paraan upang isuko ang kanyang sarili sa pagsisisi ng kanyang kasalanan. Panginoon Diyos, pinupuri po namin kayo sa inyong kadakilaan at kapangyarihan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Manatiling nakatayo, tayo umawit sa Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa. Good morning po. Good morning po mga kapatiran, nandito sa ating iglesia ngayon. Gayon din po sa ating mga kapatiran na nakikisa sa pamamagitan ng panunood sa kanilang mga bahay sa ating online worship service. Muli pong paalala sa bawat isa na atin po nawang i-turn off ang ating mga cellphones upang sa ganun ay hindi ito magdulot ng distraction sa atin sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at pagpupuri sa Kanya. So tayo po ay magpupuri sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pag-awit. Keep on the firing line. If you're in the battle for the Lord and right, keep on the
firing line. If you win, my brother, surely you must fight. Keep on the firing line. There are many dangers that we all must face. If we die of fighting, it is no disgrace. Coward in the service, he will find no place. So keep on the firing line. Oh, you must fight, be brave against all evil. Never run nor even lag behind. If you would win for God and the right, so keep on the firing line. God will only use the soldier he must trust. Keep on the firing line. If you wear a crown and bear the cross, you must keep on the firing line. Life is but a labor for the master dear. Help to banish evil and to spread good cheer. Great will be rewarded for your service here. So keep on the firing line. So you must fight, be brave against all evil. Never nor even lag behind. If you would win for God and the right, so keep on the firing line. When we get to heaven, brother, we'll be glad. Keep on the firing line. I will praise the Savior for the call we had. Keep on the firing line. That we have helped or win, leading them to Jesus from the path of sin. With a shout of welcome, we will all march in. Keep on the firing line. So you must fight, be brave against all evil. Never run nor even look behind. If you would win for God, keep on the firing line. So pong awitin. Kahit na kubo, kahit na kubo ang aming tahanan, dito sa lupa'y may kasiyahan. Pagkat sa langit may naghihintay na kahariang gintong lantay. Ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Kahit sa buhay na ito'y mahirap, ang kaulayaw ay dusat saklap. Walang sariling tirahang tiyak doon sa langit. Ako'y may lahat, ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Huwag maawa sa kalagayan ko, pagkat sa langit ang aking tungo. Pansamantala
pong batiin ang bawat isa, kamustahin, kamayan, at habang ating inaawit, do right! Right is always right, and wrong is always wrong, and we must learn to separate the two. If you love the right, the Lord will give you light, so seek the right in everything you do. Do right till the last call. Do right to stand by you. Do right when you're all alone. Do right though it's never. Do right till the stars fall. Do right till the last call. Do right when there's no one else to stand by you. Do right when you're all alone. Do right though it's never known. Do right since you love the Lord. Do right. Do right. Amen. Kung nakamusta po natin at nakamayan ang bawat isa, maaari na po kayong magsupong lahat. Amen. Muli po. Good morning po sa bawat isa. Good morning po. Good morning po. Ayan. Muli ay welcome sa ating pananambahan ngayong linggo. So patuloy pa rin po ang ating gawain sa ating Panginoon despite what at hindi natin kasama ang ating pastor. So may kita po natin yung review ng mga activities or mga ministries na ginawa natin for the past few days. Ito po from August 25 to 31st. So tingnan po natin ang ating week-in review. So last August 25 po, tayo po ay nagkaroon ng children's ministry. Yan, dun sila sa baba ngayon. Siyempre, nagkaroon din po ng seniors fellowship. Di lang palabas sa seniors fellowship kasi naka-emphasize sarap na pagkain ng mga seniors. At nagkaroon din po tayo ng choir practice with guest conductor noong August 25. At the same time, noong August 25 din po, last week tayo ay nagkaroon naman ng Lord's Supper. Yung ating midweek service naman po and prayer meeting, ginaganap natin every Wednesday. Ito po noong August 28. Nagkaroon din po tayo ng Camarina Outreach, Worship Service and Dinner Fellowship with Deacon Conrad and Brother Crispin. Noong August 29 naman po yan. Ayun o. Yun. Ako po ay naambunan din ng Biko, kaya maraming salamat po. Siyempre, maliban sa Kamarin, meron din po tayong Taytay Ministry. Ito naman po sa pamumuno ni Brother Stanley, Brother Ver, Sis Marge, and Ma'am Vilma noong August 31st kahapon. Yan o. So maraming salamat po kay Brother Stanley na naging tagapagsalita nila. So excited na po ako marinig si Stanley naman dito sa harap. So ito naman po ang ating children's ministry doon po sa Taytay. Nagkaroon din po tayo ng San Mateo Home Bible Study with Brother Marvin and Sister Agnes.
Siyempre, dito rin po sa Cubao, nagkaroon tayo ng GOE Cubao, BKBC and Track Distribution with Timmy, Kisses, Julia, Gian, Mark, Ezekiel, and Prince. Purihin po ang Panginoon sa mga buhay-buhay ng mga kapatiran natin na walang sawa pong nagpapagamit sa gawain ng ating Panginoon. Noong August 28 and 31 naman po, tayo po ay nagkaroon ng home Bible study. Sa Kamuning Bible Study po, sa pamumuno ni Sir Conrad. Sa Cordona Family. Alegre Residence. Yun po yung mga announcement or week in review natin. At para naman po sa mga magdidiriwang ng kanilang mga karawan, happy birthday po from September 1 to 7. Happy birthday! Ngayon po, September 1, Brother Lemuel. Lemuel Abler. September 1 naman po, Brother John Moses. Happy birthday po. September 1, Sis Annie Rose. Happy birthday, ma'am. And sa September 4, Brother Ver. Happy birthday po. September 6 naman po si Ma'am Alexis. September 7, si Sir Bernadette. Happy birthday, Bugs. Ayan. So atin pong batiin yung mga kapatiran natin na magdiriwang ng kanilang mga kaarawan. So ngayon naman po, tayo po naman po ay dadako sa mga announcements of activities at saka mga reminder para sa atin. So every day pa rin po ating ginagawa ang Daily Bible Blessings. So ito po ay pinopost ng ating pastor or ng Bethany channel dun sa ating Facebook page, sa YouTube channel, tsaka dun din po sa ating Bethany Cubao Members Group Chat. Ito po ay every morning from Monday to Saturday. Daily Bible Blessings. Then muli po, paalala, tayo po ay nagkakaroon ng midweek service and prayer meeting. Ito po ay every Wednesday ng 7 p.m. So kung hindi mo po tayo makaka-attend dito sa ating pananambahan dito sa iglesia, kasabay din po ito, pinapalabas din po sa lives, via Facebook Live po ang ating pananambahan. Then syempre, every Sunday, tayo po may Sunday worship service, starts at 9 a.m. Yan. So ngayon po, ang tema para sa ngayong araw, pananampalataya sa gitna ng paghihirap. So binasa natin kanina yung Habakkuk chapter 3, verse 16 to 19. Then sa September 8 naman po, next week, huwag kang mag-alinlangan. Yan. Matatagpuan naman po ito sa Santiago chapter 1, verse 6 to 8. At muli pong paalala para sa ating mga miyembro ng ating choir. So tayo po ay may practice ng 1 p.m. to 2 p.m. dito sa second floor auditorium. Then tuloy-tuloy pa rin po ang ating gawain sa GOE Cubao. Every Wednesday and Saturday po ang Bible study. Then track distribution naman po every Saturday and BKB din. Tayo rin po ay may mga home Bible studies for 5 families sa San Mateo Rizal every Thursday. Pero last week po, since meron pong activity sila Tita Agnes, naging Saturday po yung schedule nila. Pero supposed po every Thursday yung Bible study sa San Mateo. Meron din pong home Bible study, prayer meeting and prayer and fellowship, and monthly worship service naman sa ating Camarin, Caloocan City. Every Friday po yan. Then worship service naman, Taytay Rizal, every Saturday din. Siyempre, last week naganap ang ating Lord's Supper. Ginaganap po yan every last Sunday of every month. Meron din po tayong special mission gift giving. At the same time po, every last Sunday of every month din natin ibinibigay yung ating mga special mission gift giving para darating na Missions Conference and Church Anniversary. Kasi ngayon, September na, di ba?
kung yung iba may countdown sa pagdating ng Pasko. Sa atin din po, September na, di ba? So dapat, paghandaan na natin lalo yan. So every month po, every last Sunday of the month, meron po tayong special mission gift giving. Then ang ating 31st Missions Conference and 59th Church Anniversary sa December 18 up to 22. Kaya po panalangin po natin yan, makomplete natin yung mga pangangailangan natin. At syempre maging matagumpay po yung gawain ng ating Panginoon na ito. So maliban po dyan, paalala po sa ating mga leaders, tayo po ay magkakaroon ng leaders meeting sa Begonia Room right after po ng ating morning service. So tayo pa naman po ay makakapakinig pa ng iba pang mga announcements or video presentation para mas lalo pa tayong i-encourage at engganyo na mag-commit ng ating mga pledges at makiisa po gawain ng ating Missions Conference and Church Anniversary. Christians, the kingdom is in peril. The Dark Lord has rallied his evil forces to invade our lands, spreading chaos and destruction in his wake. Our people are in dire need of protection, and it is up to you to lead our defenses. From the Albao City Hall to the Huleza Resort, our lands are besieged by relentless hordes. Orcs, goblins, and dark wizards threaten to overrun our defenses. By fire with fire. And only the mightiest of Christians can stand against them. Gather your forces and prepare your strategy, for the path ahead is fraught with danger. Build and sustain mighty missionaries' towers, train fearless Christian soldiers, and unleash powerful Bible verses to repel the invaders and save the kingdom. The fate of the kingdom rests in your hands. Will you rise to the challenge and lead us to victory, or will darkness claim our lands? Prepare for battle, give your pledges, defend the realm, and let the Missionopoly begin. Welcome to Missionopoly, an exciting journey where your pledges turn into action. In Missionopoly, each player will travel the board with one goal: to visit and help our pastors and missionaries grow their buildings and ministries, contributing to our shared mission. Our goal? To raise 720,000 pesos for the upcoming 35th Missions Conference and 59th Church Anniversary. With 21 destinations before we reach the finish line, every stop requires a specific amount and pledges given, bringing closer to our goal. Remember, the game continues until we accumulate 720,000 pesos in pledges from all players. Collect stamps with gift icons to enter our monthly raffle and win fantastic prizes. The game concludes in the second week of December, so there's still time to pledge and make a difference. Let's seek Jesus together and achieve our mission. Join Missionopoly today and be a part of this meaningful journey. Tara, kilalanin natin ang isa sa misyonaryo na makakapagpatunay na lahat ng damdamin ay mapupukaw. Siya si Pastor Romeo Lasaga Ezekiel.
Isa siya sa 4 na mga pastor na inendorso ni Pastor Reynaldo Hulieza. Si Pastor Ezekiel ay ipinanganak at lumaki sa San Pedro o Manod, Negros Oriental at sa kasalukuyan ay lumipat sa Santa Catalina, Negros Oriental. Bakit? Dito sila napadpad sa tawag ng pagmimisyon. May 2 anak, isang lalaki at isang babae at syempre isang asawa, si Ma'am Michelle. Noong 2021 ay binawian ng buhay dahil sa disgrasya ang kanyang panganay na anak. At galing pa nga sila sa Bible study. Ang pagkawala ng kanyang anak ay nagdulot ng labis na lungkot at pagkalugmok na tila bang ayaw nang magpatuloy pa. Ngunit hindi hinayaan na magpatuloy ang kalungkutan upang tumigil sa pagpupuri sa Panginoon, bagkus lalo pang umigting ang kanyang pag-ibig sa Panginoon. Binuhat at nagpabuhat siya sa Panginoon. Mga ngunit, mga paano, at mga bakit. Dahil muli ang kanyang asawa ay nadisgrasya. At muli, galing sa Bible study, marami nga ang nagsabi na marahil ito ay sumpa. Bakit ganon? Bakit ganyan? Siya pa naman ay naglilingkod. Isa pa siyang pastor. Papatalo ba? Sa tulong ng mga kapwa-pastor, kapatiran, pananalangin. Patuloy na nagpabuhat at nagpayakap sa Panginoon si Pastor Ezekiel. Hindi inalintana ang mga negatibong salita. Bagkus, siya pa ay patuloy na humawak sa pangako ng Panginoon. Hindi niya tayo iiwan. Yan si Pastor Romeo Lasaga Ezekiel. Kung nais niyo pa pong makilala siya ng lubusan, bisitahin lamang ang kanyang Facebook account. Thank you for watching! Yan po, maraming salamat po sa ang ganda ng video no, kanina. Missionopoly. So kung nais nyo pong makita yung avatar nyo rin, doon, na ipopost. Kasi kamukhang-kamukha talaga nila. Nakakatuwa. So tayo po ay mag-pledge na para makita din natin ng mas maaga yung mukha natin na cartoonize. So bago po tayo magpatuloy, nais ko rin po munang i-recognize ang ating bisita. Meron po tayong isang salamat card na nandito sa akin. So welcome po sa ating pananambahan, Ma'am Zandeline Fernandez. So kung maaari pong, ayun. So welcome po ma'am. At nawa po'y maging pagpapala po ang ating pananambahan sa inyo ngayong umaga. So ayun. At bilang pagpapatuloy rin po ng ating gawain ngayong araw, tayo po ay makakapakinig ng natatanging bilang. Ito po ay manggagaling kay Brother Jethro at kay Ma'am Lilet. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig. Tatanghal sa buhay ko'y laging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, ikaw ang kapurihan, kawalhatian.
magpakailanman. Jesus, ikaw ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus. Amen. So maraming salamat po sa special number na yan. So nice ko rin po palang batiin yung presensya kasi matagal nating hindi nakasama yung kapatiran nito. So welcome back, Sister Charmaine. Amen. So yon, sa pagbabalik din po or sa pagpapatuloy po ng ating pananambahan, tayo naman po ngayon ay makakapakinig ng patotoo na manggagaling po kay Brother Ver. Una sa lahat, magandang umaga po sa ating lahat. Para dun sa hindi nakakilala sa akin, ako nga po pala si Ber Pamintuan. Di ba, ako po yung husband ni Vilma. Una sa lahat po, maraming salamat po sa oportunidad na pinagkaloob sa akin sa umagang ito upang ma-share ko yung isang pangyayari sa buhay ko na kung saan ay napatunayan ko kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon at paano tayo pinag-iingatan. Labis po ang aking pasasalamat sa Panginoon dahil sa pagmamahal niya sa atin. Actually matagal na po siya, siguro mga 5 months, last month of February, isang aksidente po ang nangyari sa akin. Hindi ko po alam kung ano ang totoo talaga nangyari, pero na-involve po ako sa isang aksidente. So, nabangga po yung sasakyan na aking dinadrive, yung Toyota Vios. Ang laking pasasalamat ko po, kahit papaano, yung sasakyan lang po ang na-damage at wala pong involved na tao. Although, lubha nga pong napakalaki talaga ng damage dahil dalawang sasakyan po ang nagkaroon ng diferensya. Yung sariling sasakyan ko, tsaka yung sasakyan na nabangga ko. Hindi ko talaga alam kung papaano at kung saan ko kukuhain yung gagamitin para maayos yung dalawang sasakyan na nasira. So, wala akong ibang tinakbuhan, kundi ang ating Panginoon. Talaga nag-pray ako kasi kung magbabase lang po ako sa aking kakayahan, lubaha po talagang hindi ko matutustusan yung gagastusin sa dalawang sasakyan. Talagang sa pagkakataon na yun, talagang nagpapasalamat din ako sa aking asawa na talagang nandun siya, sinuportahan niya ako, lahat ng mga bagay na dapat ayusin, ginawa niya. So, kung tutusin, talagang pag tayo mga tao at sa kakayahan lang natin tayo umasa, talagang wala tayong magagawa. Pero talagang doon, lubos kung nakita kung gaano ang Panginoon ay tumutulong sa kanyang mga anak. Hindi ko akalain na yung pera na dapat kailangan dahil sa talagang nanalangin at humingi ng tulong sa ating Panginoon, talagang ibinigay niya. Doon po ay talagang napakalaking pasasalamat ko. Kaya siguro sa atin, ang ano ko lang po,
minsan talaga may nangyayari sa ating buhay na hindi natin maunawaan. Minsan, akala natin ginawa yun dahil marami tayong kasalanan na ginagawa. Ngunit yung pala ay yun ay isang ring pagpapala. Dahil po sa nangyaring yun, nagkaroon ng magandang ugnayan kami mag-asawa at malaking pasalamat ko na sa kasalukuyan po kahit pa paano nasasama ko na po siya sa Taytay. At sana po sa ating lahat, ang mensahe ko lang po, talagang ipagpatuloy po natin ang ating pagtitiwala sa ating Panginoon. At nagpapasalamat din po ako at kahit pa paano, akala ko talaga hindi na ako aabot sa birthday ko. Maraming salamat po. Ayun lang po. Yan po, maraming salamat po sa patotoonin. Tunay nga po na yung mata ng Panginoon ay nakatingin sa atin, di ba? So iniingatan tayo. Hindi tayo pababayaan sa kung ano man yung mangyayari sa atin. Siyempre, pagbibigay daan din po yan para mapatunayan natin kung gaano po katibay o kalaki yung pagmamahal ng Panginoon para sa atin. Kaya po muli kong inaanyayahan ng bawat isa na tayo'y magsitayong lahat. Yung mga bagay na po yan ay nararamdaman lamang natin dahil po sa grace na binigay sa atin ng ating Panginoon. Every promise we can make, every prayer and step of faith, every difference we can make is only by His grace. Every mountain we will climb, every ray of
maaari na po tayong magsubong lahat. Ngayon naman po, atin pong ihanda ang ating mga puso't isipan sa pakikinig at pag-aaral ng salita ng Panginoon. At ang mensahe ito po ay manggagaling po at ibibigay sa atin ng isa sa ating regular na tagapagsalita every Wednesday, Brother Renato Alegre. Muli magandang umaga sa ating lahat. Gulat kayo, ano? Ako lang yan. Good morning. Salamat po sa Panginoon. Tayo po muling tinipon upang humarap sa Panginoon. Isang pagpapala na muling maibahagi ang salita ng Diyos. Ang pamagat ng ating mensahe ngayong umaga, pananampalataya sa gitna ng paghihirap. Opo, kahit tayo dumaan ng matinding paghihirap, magpatuloy tayo manampalataya sa Diyos. Walang iba makakapagpalakas sa atin kundi ang Diyos lamang. Makikita ang ating teksto sa Habakuk, Kapitulo 3, versikulo 16 hanggang 19. Babasahin ko ang ating teksto. Narinig kong lahat ito at ako'y nanginig, nangatal ang aking mga labi dahil sa takot. Nang hina ang aking katawan at ako'y nalugmok. Tahimik kong hihintayin ang takdang panahon ng pagpaparusa ng Diyos sa mga umapi sa amin. Ayan po ha. Alam po ng propitang Habakuk ang mangyayari. Bagamat alam niya na mayroon darating na kalamidad, natakot pa rin siya. Ano po? Kinabahan. Dahil lulusubin sila ng Babylonia. Lulusubin ang bayan ng Juda. Sabi ni City, bagamat di namumunga ang puno ng igos at hindi rin namumunga ang mga ubas, kahit na maantala ang pamumunga ng ulibo at walang aanihin sa mga bukrin, kahit na mamatay lahat ang mga tupa at mawala ang mga baka sa kulungan, sa 18, magagalak pa rin ako at magsasaya dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin. Opo. Kahit maghirap, ano po, sanhi na walang bunga ang mga pananim, halaman at walang pag-aaring hayop, nagagalak pa rin, nagpakatatag pa rin siya at nagawa pa niyang purihin ang Diyos. Sa 19, ang Panginoon Yahweh ang sa akin nagpapalakas. Tulad ng usa, tiyak ang aking mahakbang, inaalalayan niya ako sa mga kabundukan. Opo, kilalanan po na ang Panginoon na makapangyarihan at nagpapalakas sa mga nanlulupaypay. Dadako muna ako ng panalangin. Salamat po, Panginoon, sa inyong mga salita na aming pagbubulay-bulayan. Malinaw po sa amin ang sasapitin namin kapag kami po ay lumayo sa inyo. Nawa kami ay matuto sa nais ninyo at sundin ang nais ninyo. Kung kami ay may kasama dito na wala pang kadiyakan ng langit, wala pang Kristo sa kanilang puso, hindi pa nakakaranas ng pagbabago, nawa magpasya na ngayon sa pagsunod sa inyo, Panginoon. Nawa kami ay mahamon at mamuhay ayon sa inyong kalooban. Samahan po ninyo kami, lalong higit ang iyong lingkod at pagkalooban ng kakayahan at katatagan sa pagpapayag ng iyong mga salita. Sa pangalan ng Panginoon Diyos. Amen. Ayan po ang pinangangambahan ng propeta Habakuk, ang nagbabadyang trahedyang darating. Madaling magtiwala sa Diyos kung masagana. Opo.
puno ng pangangailangan, sagana sa lahat ng bagay. Subalit, mayroon namang kakarapin na trahedya. Madaling magtiwala sa Diyos kung masagana, maayos at mapayapa ang ating buhay. Ngunit kung tayo ay nasa gitna ng matinding paghihirap, magagawa pa ba natin magtiwala? Dapat tayo palaging magtiwala sa Diyos. Opo. Sa matinding paghihirap, pagsubok, problema, kaguluhan o karamdaman, ay ang mga pagsubok lang po yan. Dapat natin labanan. Tayo magtatagumpay kung tayo magpapatuloy magtiwala sa Diyos. Mas madali ang mag-alala. Mas madali ang mag-alala. Umanghina at mawala ng pag-asa. Ngunit, ito ang kontradiksyon sa atin pag-iisip at atin dapat tandaan. Atin pong dapat tandaan. Kung kailan tayo nasa matinding paghihirap, pagsubok, problema, kaguluhan o karamdaman, ay mas kailangan natin ang manampalataya sa Diyos. Dapat tayong lalong lumalapit sa Diyos. Kung kailan mas mahirap magtiwala, dapat lalong magtiwala sa Diyos. Diba? Huwag tayong lumayo. Siya lamang po ang makakatulong sa atin, makakapagpalakas. Malapit lang tayo sa Diyos, lumalayo pa. Sino-sino pang lalapitan? Sa Diyos tayo lumapit. Di po ba? Kung ating pong babasahin ang mga binanggit, na bulwagan ng paghihirap ng mga mananampalataya at manatiling tapat sa Diyos, sila ang mga taong dumaranas ng matinding pagsubok at paghihirap. Ngunit, nananatili silang nananampalataya sa Diyos. Hindi sila lumalayo, nananatiling nananampalataya sa Diyos. Nawa ganoon din tayo. Opo. Nawa ganoon din tayo. At ito ang makikita sa ating teksto. Ang kalagayan ng Israel. Dahil sila mayroon nagbabadyang trahedya sa kanilang bansa. Ito ang kalagayan nila ayon sa ating teksto. Sa 16, sabi nga, narinig kong lahat ito at ako'y nanginig. Nangadal ang aking mga labi dahil sa takot. Nanghina ang aking katawan at ako'y nalugmok. Nanghina na tuhod sa kaisipan ko, nalugmok. Tahimik kong hihintayin ang takdang panahon ng pagpaparusa ng Diyos sa mga umapi sa amin. Sa mga nagbabadyang kalamidad na darating, umaasa pa rin si Propeta Habakuk na mayroon magliligtas sa kanila, magpaparusa sa mga umapi sa amin kanila. Darating ang kalamidad sa kaharian ng Juda, sa pamamagitan ng isang bansang lulusob at wawasak dito, ayon sa ating binasang teksto. Ito ang Babylonia na sumira sa kaharian ng Juda. Ito ang katuparan ng sinasabing babala sa Deuteronomio Kapitulo 32, versikulo 15 hanggang 27. Ayun po, hindi ko nababasahin, mahaba Ayun po, nakapaloob doon sa teksto sa Biblia na yun. Ang pagtalikod ng mga Israelita sa Diyos. Bumaling sa mga Diyos-Diyosan at doon sila handog sa halip na sa Kayawi. Kung kaya ang pagtalikod
natin sa Diyos ay magbubunga. Opo, magbubunga, hindi mabuti. Ano po? Magbubunga ng pagtalikod ng Diyos sa atin. Kaya tinalikuran mo ang Diyos, tatalikuran tayo ng Diyos. Magtatalikuran tayo. Di po ba? Dahil sa nangyari, kahit hindi tiyak kung kailan mangyayari, ang propeta ay natakot at nanginig. Opo. Nakakatakot talaga. Yung mga nagbabadyang trahedya. Subukan nyo na lang ngayon, ano po, yung mga balita-balita sa nangyayari sa West Philippines. Di po ba naapektuhan tayo? Natatakot kung anong mangyayari sa susunod na panahon. Tayo ay papaluin ng Diyos kung tayo ay tatalikod sa Kanya. Opo. Tayo ay papaluin. Ang nangyayari sa Juda ay mangyayari din sa mga Kristiyano. Opo. At makakaranas din ng paghihirap na maaaring kakulangan, kaguluhan sa buhay, mga problema, karamdaman, kabiguan, at iba pa. Ngunit tandaan din na hindi lahat ng ito o bawat isa ay pagpalo ng Diyos. Hindi lahat ito ay pagpalo. Yan po ang ating tatandaan. Kung nakakaranas tayo ng mga paghihirap, sasabihin pinapalo na tayo ng Diyos. Hindi po. Hindi lahat pagpalo ng Diyos. Ang iba ay pagpapala din ng Diyos. Ang pagpalo o pagdidisiplina ng Diyos ay ipinaliwanag sa Hebreo Kapitulo 12, versikulo 5 hanggang 11. Sabi nga dito sa Hebreo 5, Hebreo 12, Kapitulo 5, versikulo 11, sabi dito, 5. Nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob. Ayan po, mga salitang nagpapalakas ng loob. Sabi nga, anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon. At huwag mong mamasamain kapag ikay ay dinidisiplina niya. Ayan po. Huwag nating mamasamain ang pagtutuwid ng Diyos. Ayan po ay para sa ating kabutihan, hindi para sa ikasasama. Hindi natin baliwalain ang disiplina ng Diyos. Huwag manghina kung tinutuwid niya. Ano po? Ito ay para sa atin ikabubuti at ikatitibay. Ito ay hindi upang tayo ay manghina. Dahil kahit ang pagpalo ng Diyos ay pagpapala. Ito ay pagpapala. Ito ay pagpapakita na mahal tayo ng Diyos. Ano po? Ayon sa Hebreo 12:6. Sapagkat, sabi dito, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Pinapalo niya ang minamahal niya at ang itinuturing niyang anak. Kapag pinalo ng Diyos, pasalamat po tayo. Ano po? Dahil mahal ng Diyos. Kahit masakit man sa ating kalooban na tayo pinapalo, pero magaan ang ating pakiramdam. Katibayan na na hindi tayo pababayaan. No po.
Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ito ay katibayan na tunay tayong mga anak ng Diyos. Dito pa rin sa Hebreo 12:6 hanggang 9, sabi nga dito, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Ayan po, itinuturing niya tayong mga anak, kaya dinidisiplina niya. Sa 7, tiisin ninyo ang lahat ng hirap bilang pagtutuwid. Ayan, tiis-tiis lang po, sa pagtutuwid ng isang ama. Dahil ito ay nagpapakilalang kayo'y tinatanggap niya ng Diyos bilang tunay na mga anak. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Lahat ama ang nagdidisiplina. Kadalasan, ama ang nagdidisiplina ng kanyang anak. Kaya dapat tanggapin natin ang pagpalo ng Diyos. Opo, hindi paparusahan ng ama ang hindi niya mga anak. Ang trato ng Diyos sa mga sumasampalataya sa Kanya ay mga anak. So kung ang pagdidisiplina na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi kayo tunay na mga anak, kundi kayo'y mga anak sa labas. Opo. Nakakaranas ba kayo ng pagdidisiplina ng Diyos? Ayan po ay patunay na kayo'y mga anak. Kapag hindi kayo nakaranas ng pagdidisiplina ng Diyos, malamang hindi kayo tunay na anak. Opo. Yan po ang ating tandaan, Kaya huwag tayo maghihinanakit sa Panginoon Diyos. Pagka tayo nakakaranas ng mga paghihirap o pagpalo. Dahil tinuturuan tayo, hinuhubog upang maging matibay sa pagsunod sa Kanya. Kung hindi gagawin na sa atin ng pagdidisiplina, hindi tayo anak. Di po ba? Magsaway ka lang ng ibang bata dyan sa labas. Dahil hindi mo anak, magagalit yak ang tunay nilang magulang. Ang matindi po niyan, re-resbakan ka. Ayan, dapat umilag. Kaya wag kayo magsasaway o magagalit ng hindi niyong mga anak. Ang matindi yan, hindi lang sakit sa katawan. Tanda niya, korte ang maghahatol sa inyo. Hindi korte ng Diyos. Nasaan tayo? Sa 9, hindi ba't dinidisiplina tayo ng ating mga magulang at dahil diyan ay iginagalang natin sila? Hindi ba't upang tayo ay mabuhay, mas nararapat na tayo ay pasakop sa Diyos na atin Ama sa Espiritu? Opo, mabuti magpasakop sa Diyos. Ano po? Ang katibayan na tunay tayong mga anak, magpasakop po tayo. Kung magpapasakop tayo sa ating magulang, magpasakop tayo sa Diyos. Opo, bilang mga anak. Ayan po. Ito ay para sa atin ikabutihan. Hindi naman kabutihan ng iba, para sa atin. Ito ay kabutihan natin. Upang makibahagi tayo ng Kanyang kabanalan at mag-aani tayo ng katwiran at kapayapaan. Ayon nga dito sa Hebreo 12, 10 hanggang 11 pa rin, Sa loob ng, sabi nga dito, sa loob ng maikling panahon, dinidisiplina tayo ng ating mga magulang para sa atin ikabubuti. Opo, para sa atin ikabubuti, Gayon din naman, itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo'y maging banal at tulad niya. Opo, para sa ating kabutihan niya. Po talaga po. Sa 11, habang tayo'y tinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit, pagkatapos nyon, mararanasan natin
ang kapayapaan, bunga ng matuwid na pamumuhay. Ayan po. Iyon po ang atin. Ang kahirapan ay hindi paghubog para sa atin. Ang kahirapan ay paghubog para sa atin ikabubuti. Para sa atin ikabubuti. Ninanais niyang gawin tayong katulad niya. Kung nakakaranas ng mga paghihirap, asahan na po natin. Asahan na po natin yan. Ano po? Ayan po ay para sa atin kabutihan. Hindi para sa atin ikasasama, kundi sa atin kabutihan. Tayo rin ay maaaring dumanas ng paghihirap ayon sa ibang kadahilanan. Opo. Ayon sa ibang kadahilanan. Maaring tayo ay biktima ng kamalian ng iba. Ano po? Kahit ingat tayo ng ingat, tulad nangyari kay Brother Bear, ano po? Ingat ng ingat ang nakasalubong niya sa sakyan. Binangga ni Brother Bear. Ayun. Nadamay. Biktima ng kamalian o kasalanan iba. Ayun. Tulad ng nasagasaan dahil sa lasing na driver. Opo. Dahil sa kapabayaan, nagdadamay ng iba. Maghihirap nga po talaga dahil magbabayad ka ng danyos di perwisyo, ang masakit pa, kulungan ang bagsak, lalong malaki ang disgrasya. Ano po? Maaring tayo ay bahagi o nadamay sa paghihirap ng iba. Opo. Hindi man natin kagustuhan, nadadamay. Tulad ng pagsara ng pabrika na pinagtatrabahuan at dahil alogi, kasama tayo. Kasama na maghihirap. Nahulog na bus dahil nawala ng preno. Ano po? O kaya binaha. Nasira lahat ng pag-ari-arian. Hindi ba natin kagustuhan dahil natural na kalamidad, wala tayo magagawa. O kaya na damay ang ating bahay sa sunog. Naubos ang ating din ari-arian, ano po? Wala tayo magagawa dyan. Yan ay bahagi ng ating paghihirap. Dahil nadamay tayo na kahit hindi natin kagustuhan. Ayan po. Maaring hinayaan ng Diyos upang magbunga ng kabutihan. Hinayaan ng Diyos ang mangyari sa atin ito upang magbunga ng kabutihan. Kasi hindi tayo matututo kung hindi tayo magkakamali. Ang isang pagkakamali ay hakbang upang patungo sa pagkatuto. Opo. Tulad ng paglago at pagtibay sa espiritu at paglilingkod sa iba. Opo. Nagkamali tayo ngayon. Tayo naman ang gagamitin para tumibay at manalig sa Diyos ang iba. Ano po? Ayon sa pangalawang Korinto, Kapitulo 1, 3 at 4, sabi nga dito, purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoon Hesus Kristo, ang mahabaging Ama at Diyos na pinagmumula ng lahat ng kaaliwan. Sa 4, inaaliw niya tayo sa ating mga kapighatian upang sa pamamagitan ng kaaliwan tinatanggap natin sa Kanya ay makatulong naman tayo sa mga nahahapis. Opo.
Dapat ay makatulong. Kahit ang ating mga paghihirap ay nagagawa niyang oportunidad. Nagagawang oportunidad. Opo. Para pasiglahin ang ating loob nang sa gayon mapasigla naman natin ang loob ng ibang nahihirapan. Opo. Ito'y magbubunga ng kabutihan. Sa ating pangalawang bahagi, ano po? Ang pagtitiwala ng propeta. Ang pagtitiwala ng propeta. Sa kanyang mga kinakaharap na mga kakaharapin na kalamidad, patuloy pa rin nagtiwala si propeta Habakuk sa Diyos. Sabi nga dito, kahit na mahirap sa 17 ng ating teksto sa Habakuk, bagamat di namumunga ang puno ng igos at hindi rin namumunga ang mga ubas, kahit na maantala ang pamumunga ng olibo at walang aanin sa mga bukrin, kahit na mamatay lahat ang mga tupa at mawala ang mga baka sa kulungan, ayan po, kahit mawala ang mga baka sa kulungan, kahit mayroon pag-aala-ala at takot sa kalamidad na darating, ano po, magpatuloy pa rin magtiwala sa Diyos. Walang bunga ang mga halaman. Ayun, sabi nga, walang bunga ang mga halaman. Siyempre, pagka walang bunga ang halaman, walang aanihin, walang makakain. Walang mga hayop na pag-aari sa ganitong sitwasyon. Maghihirap talaga. Ano po? Maghihirap. Walang bunga ang mga pananim. Nakawala ang mga hayop. Saan ka pa kukuha ng iyong pangangailangan? Nasa Diyos na lang po. Sa ganitong sitwasyon, mahirap ang inaabot ng mga propeta. Subalit, siya ay nagalak. Siya ay nagalak sa Panginoon bilang kanyang tagapagligtas. Nasa Panginoon. Ang huling pag-asa. Huwag kang hahalakak muna, pag-asa muna. Ayun nga sa Habakuk 3:18. Magagalak pa rin ako at magsasaya dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin. Ay pa? Umasa po na mayroon magliligtas kahit dumating ang kalamidad. Dahil kikilalanin niya ang Diyos bilang namamahala, makapangyarihan, at nagpapalakas sa Kanya. Opo. Dapat nating kilalanin ang kapangyarihan ng Diyos. Huwag tayong lumayo. Sa Diyos ang ating pag-asa. Ayun nga sa Habakuk 3:19, ang Panginoon Yahweh ang sa akin nagpapalakas. Tulad ng usa, tiyak ang aking mga hakbang. Opo. Inaalalayan niya ako sa mga kabundukan. Opo. Kilalanin ang kapangyarihan ng Diyos. Unahin natin ang Diyos sa lahat ng mga paghihirap na atin nararanasan. Unahin natin lumapit sa Diyos. Huwag tayo lumapit sa mga kumpare-kumwari o kaya sa mga politiko dahil maliligaw tayo. Ituturo pa tayo kung saan tayo makakakuha ng tulong. Subalit, sa Diyos mismo ang magbibigay ng solusyon at tulong sa ating mga pangangailangan. Siya nagpapalakas sa atin. Opo. Kung kaya, tanggapin ang katotohanan. Opo, tanggapin ang katotohanan
at pagiging normal ng paghihirap. Ayan po normal po ang paghihirap. Hindi parusa. Normal po sa atin yan. Upang tayo lumakas at hindi lumayo sa Panginoon. Hindi bumaling sa ibang mga paglilingkuran Diyos-Diyosan, kundi sa Panginoon mismo tayo lumapit at maglingkod. Kahit ang mga naunang Kristiyano ay naghirap. Si Kristo man ay naghirap. Ito halimbawa. Si Kristo, sabi nga niya, mabuti pa ang mga asong gubat. Ano po? Mabuti pa ang mga asong gubat. May lungga. Mga ibon ay may pugad, ngunit ang anak ng tao ay walang matulugan o mapagpahingahan. Ayon sa Mateo Kapitulo 8, versikulo 20. Yung sabi, ngunit sumagot si Jesus, may mga lungga ang mga asong gubat at may mga pugad ang mga ibon, ngunit wala man lamang matulugan o mapagpahingan ang anak ng tao, si Kristo. Opo. Walang sariling bahay. Opo, walang sariling tirahan. Samantala tayo ay mayroon sapin pag natutulog. Kung minsan, pag nakakaluwag-luwag, may kutsyon. Ano po? Nareklamo pa. Sa nareklamo pa dahil naghihirap. Hindi makontento kung ano ang mayroon. Dapat makontento tayo kung ano mayroon tayo dahil si Kristo man ay naghihirap dito sa lupa. Ang mga naunang Kristiyano, ano po? Ay inusig at naghirap. No po, inusig sila at naghirap. Normal po ang paghihirap ng mga Kristiyano. Dahil dito sa lupa, kahit tayo maghirap, sa langit mayaman tayo, ano po? Tulad ni Pedro at Juan, na walang pilak o ginto. Walang pilak o ginto. Si Kaloy, Yulo, nakadalawang ginto, kaya mayaman siya ngayon. Ano po? Subalit kanyang pinaghirapan ang dalawang ginto na yun. Hindi basta nakuha lamang ng madalian, matagal na panahon pinaghandaan. Ayon na sa Gawa, Kapitulo 3, versikulo 6, ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pilak o ginto, ngunit may iba akong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Hesukristo na taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. Ayan po, ano po? Mas mabuti kaysa pilak o ginto ang kaloob ni Pedro sa pilay na nag-aabang sa naghihingi ng limos. Ang ibinigay ni Pedro sa tao, sadyang napakahalaga. Mahalaga sa lahat. Ayan po, si Kristo. Siya ang ibinigay sa taong humihingi ng limos. Mas mabuti kaysa pilak o ginto dahil ang pilay ay nakalakad. Opo. Normal po ang halimbawa ng paghihirap ni Pablo. Ano po?
Ang paghihirap ni Pablo sa pangalawang Korinto Kapitulo 11. Pangalawang Korinto Kapitulo 11, versikulo 23 hanggang 28. Ano po? Sabi nga dito, sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Nagsasalita akong parang isang baliw, ngunit ako'y mas mabuting lingkod ni Kristo kaysa kanila. Kinukumpara pa sa kanya sarili. Ano po? Higit ang aking paghihirap kaysa kanila. Makailang ulit akong nabilanggo, hinagupit ng maraming bisis at madalas na mabinggit sa kamatayan. Ayun po ang mga paghihirap ni Pablo. Ano po? Nabilanggo, hinagupit at nabinggit sa kamatayan. Kaya normal po ang paghihirap ng mga Kristiyano. Sa 24, 5 bisis akong tumanggap ng 39 na hagupit mula sa mga Hudyo. Ano pa? Ayan po. Kaya huwag po tayo matutuwa kapag mayroon tayong tatanggapin. Hindi lahat ng tatanggapin natin ay biyaya. Tulad ng tinanggap ni Pablo. Sa kadami-dami ng tatanggapin, hagupit pa ang kanyang tinanggap. Kaya mas mabuting magbigay kaysa tumanggap. Ano po? Yan po. Kaya mahirap tanggap ng tanggap. Buti kong pabuya. Pagkahagupit, masakit. Ang masakit pa, kapwa niya Hudyo ang nagparusa sa kanya. Sa dati niyang mga kinaaniban. Dati niyang mga kinakaaniban. Sa 25, 3 ulit kong naranasan hagupitin ng mga Romano at minsan naman binato. 3 beses kong naranasan mawasak ang barkong aking sinasakyan. At minsan maghapot magdamag akong lutang-lutang sa dagat. Malamig pagka ikay lulutang-lutang sa dagat. Ano po? 26. Sa malimit kong paglalakbay, nalagay ako sa iba't ibang panganib sa mga ilog, sa mga tulisan, sa mga kapwa ko Hudyo, at mga hintil. Mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat, sa mga nagpapanggap na mananampalataya. 27. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit na pagpupuyat, at matinding gutom, at uhaw na naranasan ko ang ginawin, ngunit wala man lamang maibalabal. Wala man lamang maibalabal. Yan ang pinagdaanan ni Apostol Pablo. Sa 28, bukod sa lahat ng mga iyan, ay inaala-ala ko pa araw-araw ang iglesia. Ay po, walang iba kasi sa kanya magliligtas kundi ang iglesia ni Kristo. Ano po? INC? Hindi po. Si Kristo po. Sa daming pinagdaanan na hirap ni Pablo, patuloy pa niyang inaala-ala ang iglesia. Maaring hindi natin nararanasan ang paghihirap ng mga pinagmalupitan ng dahil sa pagtitiwala kay Kristo. Ano po?
Maaaring hindi natin madanasan. Pero, siguradong may mararanasan tayong paghihirap. May mararanasan paghihirap ang mga nagtitiwala kay Kristo. Sigurado po yan. Hindi nga lang kasintindi ng pinagdaanan ni Apostol Pablo. Paghihirap sa ibang paraan. Opo. Kaya huwag magtaka. Huwag magtaka. Dahil sa mga matinding pagsubok sa buhay na para bang may kakaibang bagay na nangyayari. Opo. Na para bang may ibang bagay na nangyayari. Ayon na sa unang Pedro Kapitulo 4, versikulo 12. Sabi nga dito, mga minamahal, huwag na kayong magtaka. Huwag na kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas. Na para bang ito'y di pangkaraniwan. Ayun po. Parang di pangkaraniwan pagsubok. Ano po? Huwag magtaka kapag sinusubok ang ating pananampalataya. Huwag isipin kung ano ang mangyayari sa atin. Opo. Sa halip, magalak tayo dahil nakikibahagi tayo sa mga paghihirap ni Kristo. Makibahagi lamang po tayo. Huwag natin suluhin. Mahirap ang masulong paghihirap. Opo. Mahirap suluhin ang paghihirap. Dapat makibahagi lamang po tayo. Magalak at magtiwala sa Diyos sa panahon ng paghihirap. Opo. Magalak at magtiwala sa Diyos. Dahil kabahagi ng paghihirap ni Kristo at magagalak din kapag nahayag ang kanyang kaluwalhatian. Opo. Pag mahayag ang kanyang kaluwalhatian, dapat tayo lagi may kagalakan. Ayon nga sa 1 Pedro Kapitulo 4, versikulo 13. Sabi nga, sa halip, magala kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo, upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kadakilaan. Ayan po. Dahil karamay tayo sa mga paghihirap ni Kristo, kaya magalak sa mga pagsubok. Opo. Hindi mismo sa pagsubok, kundi sa paparating na kaluwalhatian. Doon tayo magalak sa paparating na kaluwalhatian at kagalakan permanente at lubos, ganap. Yan po ang atin antabayanan sa bandang huli. Sa ngayon, hindi pa natin mararanasan mga yan. Ang permanenteng kaluwalhatian ay sa langit. Kung tayo ay kabahagi ng kanyang paghihirap, tayo rin ay kabahagi ng kanyang kaluwalhatian. Opo. Ayon na sa Roma Kapitulo 8, versikulo 17. Sabi nga dito, at yaman mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos, at kasamang tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Opo. Makakabahagi tayo ng kanyang paghihirap, kahabahagi tayo ng kanyang karangalan.
kasama po tayo. Lagi tayong kasama sa kaluwalhatian ni Kristo. Opo. Magtiwala na ang Diyos ay makapangyarihan. Magtiwala po tayo na ang Diyos ay makapangyarihan, nagmamahal at makatarungan. Opo. Makapangyarihan ang Diyos at makatarungan. Alam ng Diyos ang paraan ng pamumuhay na magdudulot sa atin ng tunay na kaligayahan. Opo, alam po niya ang magdudulot ng tunay na kaligayahan. At kung susundin natin, kung susundin natin, magiging makabuluhan ang ating buhay. Sundin natin ang Panginoon. Kung inaalagaan niya ang mga ibon at mga halaman, lalo na tayong kanyang mga anak, opo, inaalagaan niya ang mga ibon at mga halaman, lalo na tayo. Lalo na tayong aalagaan. Ayon na sa Mateo Kapitulo 6, versikulo 26, 28 saka hanggang 30, sabi nga dito, masdanin nyo ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim, ni umaaniman, o kaya nagtitipon sa kamalig. Ngunit, pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Opo. Higit tayong mas mahalaga kaysa mga ibon. Kaya hindi tayo pababayaan. Siya magpupuno ng ating mga pangangailangan. Sa 28, at bakit kayo nangabalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. Ayan po. Sila'y dinadamitan ng Diyos. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon na napakayaman ay hindi nakapagdamit ng singgada ng isa sa mga bulaklak na ito. Opo. Napakayaman ni Solomon, hindi niya nakapagdamit. Pero mayroon akong isang taong nagdamit ng napakagandang bulaklak. May bulaklak, drawing lang po. Ano po? Hindi tunay na bulaklak, kundi drawing lang po. Hindi ko nababanggitin. Kung dinaramta sa 30, kung dinaramta ng Diyos ang damo sa parang, nabuhay ngayon at kinabukasan ay igagatong sa kalan. Kayo pa kaya? Kailit ang inyong pananampalataya sa kayo na? Opo. Bilang mananampalataya, ang halaga natin sa Diyos ay di nagmumula sa ginagawa natin para sa Kanya. Opo. Kundi kung ano tayo sa Kanya, bilang Kanya. Ano ba? Kung ano tayo sa Kanya, bilang Kanya. Kung inalagaan niya ang mga ibon, lalo ang Kanyang mga anak, tutustusan niya ng pangailangan, pagkain, damit, at iba pa. Sa ganang ipagkakaloob ng Diyos sa Kanyang mga anak. Opo. Kaya magpatuloy tayo, magtiwala sa Diyos. Duman man tayo ng hirap at pasakit, manatili tayo sa Diyos. Maglingkod. Siyang atin pag-asa.
Opo. Wala na tayong ibang lalapitan, kundi ang Diyos. Unahin natin ang Panginoon. Kung kailan tayo mahirap, makadalasan, nahuhuli ang Panginoon. Huling linalapitan, dapat baguhin natin ang ating pag-iisip. Ano po? Sa halip ang ibang unahin, sa Diyos tayo lumapit ng una para wala na tayong lapitang iba pa. Sa lahat ng bagay ay gagawa ng mabuti ang Diyos. Opo. Sa lahat ng mga bagay, gagawa ng mabuti ang Diyos para sa mga nagmamahal sa Kanya. Opo, para sa mga nagmamahal lamang sa Kanya. Yung iba, wala yan. Para sa mga nagmamahal sa Kanya lamang. At tinawag ayon sa Kanyang layon. Opo. Dahil tayo mga tinawag sa Kanyang layon, tayo'y nagmamahal sa Kanya. Kaya tayo dapat sa Kanya magtiwala. Ano po? Ayon na sa Roma Kapitulo 8, versikulo 28. Alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng nagmamahal sa Kanya. Opo. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Opo. Tayo'y tinawag sa Kanyang mga layunin. Hindi natin nakikita kung paano ito nakabubuti. Pero may bagandang layunin ang Diyos. At nanatili siyang kasama natin. Opo. Napakalaking bagay na ang Diyos ay manatili sa atin. Opo. Napakalaki, napakahalaga bagay na manatili ang Diyos sa atin. Laging may magagandang layunin ang Diyos sa atin, mga pagsubok. Opo. Laging may magandang layunin. Sinusubok tayo ng Diyos upang tayo tumatag. At upang huwag manghina. Bilang panghuli, ano po? Ang mas mahalaga sa pagsubok ay hindi ang pagsubok na tinitingnan. Opo. Hindi ang pagsubok na tinitingnan. Kundi ang pagtingin sa pagsubok. Suriin natin kung iyan ay makakabuti o hindi. Ano po? Kaya kung inyong titingnan, huwag niyong sulyapan. Titigan niyo kung makakabuti o hindi. Pagkasulyap, hindi tayo tiyak. Titigan, tayo makakatiyak. Bilang hamon, ano po? Dapat tayong magtiwala sa Diyos kahit sa panahon ng paghihirap. Sa Diyos pa rin tayo magtiwala. Tayo manalangin. Salamat po, Panginoon Diyos, sa mga paalaala niyo sa amin. Salamat sa paghihirap na iyong pinagkaloob. Naway aming makayanan. Salamat po na kayo ang nagawad ng aming paghihirap upang mahubog po ninyo kami mamuhay na may katapatan at katatagan. Salamat po na binigyan ninyo kami ng lakas para makayanan namin harapin ang mga pagsubok na nagpapahirap at sani ng aming panglupaypay. Nawa kumilos po kayo sa aming puso upang maisakatuparan namin ang inyong mga layunin. Magkaroon nawa kami ng kagalakan sa pagsunod at pagtitiwala sa inyo. Dahil wala kaming magagawa pag tumalikod at humiwalay kami sa inyo.
Tulungan po ninyo kaming magkaroon ng lalong higit na katatagan sa aming pananampalataya at patuloy magtiwala sa inyong kapangyarihan at mga salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Sa ating pagkakaloob, ayon sa Kawikaan 3:9-10, sabi nga, parangalin mo ang Panginoon ng inyong tinatangkilik at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. Sa gayoy, mapupuno ang inyong mga kamalig ng sagana at ang inyong mga alilisan ay aapawan ng bagong alak. Opo. Atin pong ibigay sa Panginoon ang pinakamabuting handog. Sabi nga, mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Magandang umaga. Mga aser, tayo po ay manalangin para sa ating pagbibigayan. Aming Amang Banal na makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay dumudulog sa trono ng biyaya, nagpupuri, nagpapasalamat sa patuloy na pagkakaloob sa lahat ng aming mga pangangailangan sa araw-araw. At sa sandaling ito, Panginoon, ay amin namang pagkakaloob dadalhin ang iyong bahagi sa aming tinatangkilik. At dalangin nga po namin na ito'y pagpalain mo at patuloy na magamit ng Iglesia sa lahat po ng pangangailangan. At patuloy, Panginoon, na ikaw ang kumilos sa bawat puso ng bawat isa na sa aming pagbibigay ay mayroong kagalakan. Lahat po ito ay aming dalangin sa pangalan ng Anak na si Jesus. Amen. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kami sa inyo ay nagpapasalamat. At kami, Panginoon, ay inyo pong pinagpala sa loob ng isang linggo, Panginoon, na kami inyong iniingatan sa lahat ng aming mga gawain. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa mga biyaya mo na patuloy mo pinagkakaloob sa amin, na kami, O Diyos, ay inilalayo nyo sa anumang uri na mga kapahamakan ng salibutan, sapagkat kami, Panginoon, ay inyong mga anak na nandirito upang sa inyo magbigay, naglilingkod sa inyong pangalan.
Maraming salamat, Panginoon, sa mga kapatid na ipinagkaloob nila ang kanilang mga tinatangkilik. Nawa, O Diyos, ang mga bahaging ito na amin nalikom sa umagang ito ay higit pa namin magamit upang ang inyong salita ay mapalaganap sa iba't ibang bahagi ng aming bansa. Kaya dalangin po namin na patuloy mong pagpalain ang bawat isa. Ingatan ang kanilang mga trabaho, ang kanilang mga pinagkukunan ng yaman. Kayo, O Diyos, ang maging gabay nila upang higit pang pagpalain sa araw-araw. Dalangin po namin lahat ng ito ay binabalik sa iyo ang kapurihan sa pangalan ng iyong anak na si Jesucristo. Amen. Tayo po'y magsatayong lahat. Atin pong awitin ang theme song for our upcoming Missions Conference and Church Anniversary, All We Need. There's an emptiness around us, we can see it everywhere. Weary souls are broken and blinded by despair. In the hearts of God's children, in the wounded and the weak, we look to find our purpose in the hope of Calvary. All we need is the power of God to fall fresh once more, to change us and to fill us with a passion for the Lord. In our churches, in our homes, it must be God and God alone who satisfies our longing for peace. He is all we need. The search to find contentment is never satisfied in the things this world offers that will fade away with time. Now more than ever, we must return to our first love and seek first His kingdom with our eyes fixed above. All we need is the power of God to fall fresh once more, to change us and to fill us with a passion for the Lord. In our churches, in our homes, it must be God and God alone who satisfies our longing for peace. He is all we need. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strange. Lead Him in the light of His glory and grace. All we need is the power of God to fall fresh once more, to change us and to fill us with a passion for the Lord. In our churches, in our homes, it must be God and God alone who satisfies our longing for peace. He is all we need. He is all we need.
Tayo po'y manalangin. Muli, Panginoon, salamat sa iyong dakilang pag-ibig, salamat sa iyong biyaya. Panginoon, humingi kami ng kapatawaran ng mga nagawang kasalanan. Basbasan ang bawat isa, Panginoon, lalo na minsay sa umagang ito, Panginoon, na tumimo sa bawat puso na magkaroon pa kami ng pagtiwala sa iyo, Panginoon. Gabayan ang bawat isa, ganon din, Panginoon Diyos, sa aming pastor, kung saan sila, Panginoon, ay nasa ibang lugar, ikaw rin mga magabay sa kanila at mag-ingat. Ganon din, Panginoon Diyos, sa aming tagapagsalita, Brother Renato, bigyan ng kaalam at katalinuhan pa, kalakasan, Panginoon. Basbasan ang bawat isa, ganon din ang mga kapatiran na mga nakikinig sa online, ikaw rin ang manguna sa kanila at bigyan ng kalakasan, Panginoon. Nawa, Panginoon, na sa susunod na pagkakataon ay makapiling namin dito sa bahay sambahan. Tulungan mo kami, O Diyos, at ganon din, Panginoon Diyos, ang may mga karamdaman, ang iyong paghipo na banal ang kamay, ganon ang aming kapatid. Mga kapatiran, Panginoon, na kung saan tumaharap, Panginoon, sa pagsubok ngayon, at idinadalangin namin na bigyan ng kalakasan, sapat na kalusugan, ang Lopez family, sa pagyaon ni Ate Nati, Panginoon. Basbasan ang bawat isa, sapagkat wala po kami magagawa kung sa aming sarili. Ang lahat ipinagkikatiwala sa iyo, sa matamis sa pangalan ni bugtong na anak na si Jesus. Amen. Magandang umaga po.